libo-libong mga paa ang sabay-sabay na naglalakad. Bawat yapak, bawat hakbang, tiyak at walang pag-aalinlangan. Malawak, makitid, pataas, pababa, patag o baku-bakuman, bawat pares ng mga paa ay handang tahakin ang alinmang daang patungo sa karunungan. Pero paano na lang kung may mga hadlang? O kung maligaw sa sangang daan ng mga kakulangan. Ang edukasyon ay isang walang humpay na paglalakbay. Bawat yapak, bawat hakbang. Papunta nga ba sa inaasam na patutunguhan? Ilang ulit na nating sinuri ang lagay ng edukasyon sa ating bansa, pero ang paulit-ulit din na tanong na hindi pa rin masagot-sagot hanggang ngayon. Baksak o pasado? O baka naman pasangawa pa rin tayo? May kasabihan ng mga Afrikano na it takes a village to raise a child. Ibig sabihin, katuwang ng bawat magulang ang pamahalaan at ang buong bayan sa pagpapalaki ng kanilang anak. Pero sa kasulukuyang estado ng edukasyon sa Pilipinas, handa na nga ba tayong ihabilin ang kinabukasan ng bayan sa kamay ng ating mga kabataan kung mananatili silang mangmang at walang natututunan? Sa kanilang pakikibakalaban sa kamangmangan, hindi madali ang kanilang paglalakbay. Yung mga dahon na kinukuha namin, pag araw ng Domingo, kumukuha kami nito para pagka Lunes magagamit namin. Mahigit 3 oras bago sila nakatungtong sa bulubundukin ng Kalapnan, Sitio Lianggabon. Pagkatapos nito, muli silang naglakad ng halos 3 kilometro. Ikatlo ang Surigao del Sur sa pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas. At tila sinasalamin ng mabagal na paglalakbay ng mga guro ang hindi pa rin nakakarating na kaunlaran sa lugar. Mahigit 3 dekada na ang komunidad na ito ng mga Manobo. Pero marami pa rin sa mga residente rito ang hindi marunong magsulat, magbilang at magbasa. 2 taon pa lang kasi nang unang magtayo rito ng eskwela. Napaghalaga sa amin yung edukasyon. Kaya naisipan namin na magbuo kami ng paralan para yung mga anak namin ay matuto magbasa, magsulat at makatulong sa kapwa nila. Lalo na sa amin mga katutubo. Katunayan, 2 volunteer teacher pa lang ang nakakarating sa lugar. Sina Teacher Jean at Gretchen. Kaya't ganun na lamang ang pagkasabik ng mga batang katutubo na matutong. Parang batang nangangalay ang edukasyon sa kanilang lugar. Ang mga silid-aralan gawa sa mga pinutol na kahoy. Manipis na dingding lang ang pagitan ng 2 klase. At pawid naman ang bubungan. Magkuha si Ronald uling sa cottage para nga magpadayon sila usulat, ano? Kaya turo na sa cottage. Utangin mo sa imong kamo, tapos laro ni mo diri, ano? Ronald. Napag-isipan kong magturo ko dito kahit po malayo. Kasi alam ko naman po sa itong napakalaking tulong sa kasamahan ko pong mga katutubo na wala pong mga edukasyon at walang mga pinag-aralan.
uli. Salamat! Halos 2 buwan pa lang nang mag-umpisa ang kanilang klase. Ni, wala na siya papel. Mag-drawing ka dihaog. Tall and taller. Tapos, Kaya't para hindi maantala ang pagkatuto ng mga bata, ito ang kanilang pinagtsatsagaan. Dahon ng mga halaman ang ginagamit nilang papel at uling naman ang ginagamit nilang lapis at chalk. napakahirap magturo na walang mga gamit. Walang mga gamit sa school po, mga school supplies. Mga papel po, lapis. Kasi mahirap din po yung mga bata na walang mga lapis at papel. Ikaw, napod, kuan. Kinsa pa wala papel, wala makadrawing. Ikaw, kuan. Mga volunteer teacher ng Tribal Filipino Program of Surigao del Sur ang guro nila. 1,000 piso ang sahod ng bawat volunteer teacher kada buwan. Pero sa kabila ng salag na sweldo at pasilidad, sinisikap nilang magbahagi ng kanilang kaalaman sa mga mag-aaral dito na tila hindi raw naaambunan ng suporta ng gobyerno. Wala akong kasama kanina. Suma. Sa kabila nito, mababakas sa mukha ng mga estudyante tulad ni Lito ang kagustuang matuto at makapagtapos ng pag-aaral. Kahit mga araw, mga dahon at uling ang gamitin nila sa araw-araw. Basta ang tukan mo wada diyan di awagrado ko yada sa kermata nag kuna ko mag-ilino ko auto pigilaman ko unggoy ang pangandoy ko basta kuwado gidi makatapos at sa pag-eskwela na pag lagi hapon pag serbisyo dit ang utos ng komunidad sa paran tibaw pa maka sabutkan mo ang tudan mo lumad Kung kalipay ko. Mahirap man daw ang kanilang buhay. Ang naiuuwing karangalan naman ni Lito sa eskwela ay yaman na rin maituturing ng kanyang mga magulang. Dakong nalipay no sikang kan apas ta sa mga bata ko. Unya ikahimo ko sikandan ikapasigarbo sa mga bata ko tuod madiyo ko ito eskwelahan, madiyo ko ito baryo di pasi garbo ko sikandan to mga bata ko isabmi on mo grado. Bye and see you tomorrow morning. Thank you, teacher. Okay. Nang matapos ang klase, kasama ng mga estudyante ang kanilang mga guro sa daan pauwi. Sinamantala na nila ang pagkakataong ito para mangalap ng mga dahong gagamitin nila kinabukasan. Ito yung ginagawa naming visual aid bukas. Oh, hindi day. Pagdating sa bahay, walang kuryente sa kanilang lugar. Pero sa gitna ng dilim, ipinagpatuloy ng mga bata ang pag-aaral. Kahit mahirap dito, kahit po malayo hindi na nakadami, kahit po malayo kami sa pamilya namin po, kahit po ano, pero kinakaya namin yun para sa mga bata. Kasi yun po pangarap namin na gusto po namin yung edukasyon po. Gusto po namin ng edukasyon. Kasi tagal na dito, kaya dalasan po ng mga tao dito, walang pinag-aralan sa amin po. Nganong maman siya? Unsa man nga letter? Kini? Nganong Simple lang daw ang pangarap ng mga kabataang Manobo para sa minimithi nilang edukasyon. papel libro Pero kung lapis at papel, hindi nila nahahawakan, paano pa nila iguguhit at bibigyang hugi sa mga pangarap nila sa buhay? Pag malaki na si Lito at nagtuturan, makikita ko na po na maayos na yung paralan sana. Tapos gumagamit na sila ng insaktong para maging komportable naman sila. Tapos hindi nila maranasan yung naranasan namin dito, tulad niya yun.
Tuwing umaga, abala ang mga murang katawan na makakapatid na ito sa pagbabanat ng buto bago pumasok sa eskwela. Gumigising sila ng maaga para mag-ani ng mga gulay na ibebenta sa pamilyang malapit sa bayan nila. Kabilang sila sa 30% o 3 sa bawat 10 batang Pilipino na kailangan munang magtrabaho bago pumasok sa eskwela. Video pa nila yun. Ayan na. Sa 7 magkakapatid, 4 lang silang napapag-aral ng kanilang mga magulang. Si Ivy ang pinakabata sa kanila. Sinusunda naman siya ni na Jeffrey, Romy Ben at ng kuya nilang si Benji. Silang lahat hanggang ngayon pare-parehong nasa grade 1. Kaya hindi ko napag-aral yun kasi wala akong pera, wala akong pang-masay pa lang nila. Kasi yung papa nila wala trabaho. Ako lang naghahanap buhay. Grade 1 din ang natapos ng kanilang bagong panganak na ina. Animoy minamana ng bawat miyembro ng pamilya ang kamangmangan na nag-aanak naman sa ilang henerasyon ng kahirapan. Hindi ko rin natapos yung pag-aaral ko sa grade 2. Mag-grade 2 na rin ako, hindi ako nakapagtapos kasi wala na akong magulang. Pinipilit kong kumayod para mabuhay sila. Sana makapagtapos man lang. Ang panganay na si Benji, 12 taong gulang na. Pero 6 na ulit na siyang tumutungtong sa unang baitang ng elementarya. Sa hirap daw kasi ng kanilang buhay sa ilalim ng tulay, mas pipiliin muna niyang magtrabaho para maitawid ang gutom ng pamilya kaysa pumasok sa eskwela. Siyempre, wala po kami makain. Kung hindi po kami nagtinda. Ano yung binili mo? Ha? Ang agahan ng pamilyang ito, tanghalian at hapunan na rin nila. Ang problema sa kanya, laging absent. Wala talaga siyang time na talagang to stay the whole day in school dahil nagtitinda siya. So sabi ko sa mama niya, ano kaya kung patigilin nilang natin si Benji to work full-time na lang sa kanya, tapos yung mga kapatid na lang niya ang para baka sakali ka ko na doon sa 3, kasi of school age na yung 3, sila na lang ang papasukin natin. Para sa ganon, isa man lang siguro sa 3 na yun may matuto. Kapag mahirap kang ipinanganak, ang tatay mo mahirap, ang lolo mo mahirap, kapag walang edukasyon, yung magiging anak mo, mahirap din. Kasi nga, yung mga trabahador, hindi sila nakaka-move up kasi wala silang opportunity for better education. Sinasalamin ni Benji ang isa sa pinakamabigat na problema ng edukasyon sa bansa. Ang mataas na bilang ng dropout rate sa elementarya. Ang Batasan Hills Elementary School, kung saan sila'y nag-aaral, ay kabilang sa 5 may pinakamalaking bilang ng dropout sa Kalakhang, Maynila. Kahirapan ng buhay ang pangunahing dahilan kung bakit tila isang mailap na pangarap para sa maraming Filipino ang paggamit ng edukasyon. Sa loob ng halos kalahating dekada, nakakabahalang hindi na bumaba pa ang bilang ng mga estudyanteng Filipino na tumitigil sa pag-aaral.
Para mabura ang kahirapan, edukasyon daw ang kailangan. Pero paano ito maisasakatuparan kung salat na ang ating mga eskwelahan? Mababa pa rin ang enrollment rate ng mga batang Filipino kumpara sa target ng gobyerno. Ha? Sulat niya po ito? Ba, magaling ka pala magsulat, ha? Oh, galing, oh. O, sige, handa ka na. Ikaw, magbihis ka na. Ano yan? Paano yan? Halika, tali na natin. Dito, halika. Taliin na natin. Dito ka. Ate, mag-uumpisa na kami umalis dahil baka maliit pa sila. 2:00 ang pasok nila. Handa ka na, di ba? Handa ka na. Handa na rin ang mga bag nila. Handa ng lahat. Pagsabak sa eskwelahan. Tara. Kung madalas lumiban sa klase ang kanilang kuya, ganado naman sina Jeffrey at Romy Ben sa pagpasok sa eskwela. Naglalakad ng 2 oras ang magkapatid papasok sa kanilang paaralan. Segunda mano ang uniforme at ang ilang gamit ng magkakapatid sa pag-aaral. Bakit gusto mo makatapos? Para makasakay ng barko. Para ano? Para makasakay ng barko. Ah, makasakay ng barko. Saan mo gusto pumunta? Hindi ko alam. Gano'n ba kalayo? Napatukan natin. Arecho. Ayun no, kita school. Malaki. Sa daan papuntang eskwelahan, Yan. Andun. nakasalubong ng magkapatid na Jeffrey at Romy Ben ang kanilang kuya Benji. Oh. Di ba yan yung kapatid nyo? Chop! Yan na. Yan na si kuya. Ano kuya? Kamusta sa school? Kamusta? Okay lang. Kuya. So, Jeff, bakit nasa kanya yung sapatos? Ikaw ayaw mo? Ha? Ano na? Tapos sa pumasok? Ha? Sa maliit nilang mga hakbang, tila napakalayo pa ng edukasyong nais nilang makamtan. Ang problema ay hindi congestion lamang at kulang sa classroom. Ang problema ay urban problem. Kaya ang isang programa rin natin na, pero matagalan nito Mike, yung kailangan natin magtayo tayo ng sapat na classroom at kalidad na edukasyon doon sa mga probinsya. Para makita ng magulang, ay maganda pala naman ang serbisyo ng gobyerno dito. Hindi ko na kailangan palang dalhin sa payatas at magtrabaho sa payatas. Paaralan daw ang pangalawang tahanan ng mga bata, pero maging ito ay isang malaking problema tuwing pasukan. Kahirapan, naging hadlang sa kabataan upang ang kinabukasan ay tuluyang kalimutan ng ilang kababayan na walang edukasyon. Nang dahil sa kahirapan, pinako ang ambisyon. Taon-taon na lang, sumasalubong ang malaking bilang ng mga kulang na silid-aralan. Ay tuluyang kalimutan ng ilang kababayan. Dahil sa mahigit 100,000 ang kulang natin mga teachers, isinasagawa lalong-lalo na dito sa Metro Manila ang tinatawag nating triple shifting system. Ibig sabihin, may 3 klase na nagaganap sa isang classroom bawat araw. Ang Barangay Payatas B Elementary School sa lungsod ng Quezon, 2 shifting naman ng klase ang ginagawa kada araw. Ang mga bata sana magkaroon ng mas malawig na panahon sa paaralan. At minsan, 3 shifts ang mga bata, di ba? 3 oras lang sila sa paaralan. Ano yung matututuhan nila? Alam nyo bang halos 2 basketball court lang ang sukat ng buong eskwelahan, pero may 5,000 estudyanteng naka-enroll dito? 46 lang ang tinatawag na ideal pupil to classroom ratio ng DepEd. Pero ang mga klase sa 2 shift, umaabot ng 70 hanggang 80 estudyante. Sa ngayon, dahil ang ng DepEd, accept all, so wala nang control ang enrollment. Hindi tuloy maiwasan, magsiksikan sila na parang mga sardinas sa loob ng lata. Kulang din kasi ang mga upuan, na isa pang malaking palaisipan taon-taon kung bakit tila hindi masolusyonan. Sa sobrang ingay at pagsisiksikan ng mga estudyante, ano ang makakagarantiyang
may natututunan pa sila sa klase. Kamusta ho kayo? Hindi ba pagkatapos ng araw, nahihirapan kayo dahil sa sobrang lakas ng ginagamit ng boses? Mahirap po talaga kasi ito nga, gaya na itong ano namin, yung classroom namin dito kami sa labas. So lahat ng ingay na ano namin dito, tapos mainit. Pag mainit, talagang sobrang init dito. Pag umulan naman, binabaha talaga kami dito. Nakarating na sa eskwela ang magkapatid na Jeffrey at Romibel. Pero sa dami ng mga problema ang pinapasa nila mula bahay hanggang eskwela, tila walang katiyakan kung bukas o makalawa, makakapasok pa sila. 7 taon nang binabaha ang lugar nila sa lungsod ng Malabon. Kaya kailangan magbangka ng mga residente dito. Explain your answer. Down. Explain your answer, Angelica. Ang grade 6 na si Angie, wala raw balak huminto sa pag-aaral. 12 divided by 6 times 2 plus... Sa kabila raw ng hirap ng buhay ng kanyang pamilya, sinisikap niyang mag-uwi ng matataas na marka mula sa eskwela. Maya-maya. Sa mga average na ng grade 2, walang bumababa sa 85. Wala. Pinakamababa ay 86. Sabi ng teacher niya, okay raw si Angelica. Mismo teacher na sabi sa akin, sobrang proud ko na, nanay ako, di ba? Para yung pagod mo, hindi mo naramdaman. Pag college mo, anong kurso ang gusto mong kunin? Siguro po yung pag-drawing po ng mga damit. Para fashion designer. Fashion designer. Para sa ilang mga bata, ang simpleng pagpasok sa eskwela ay isang araw-araw na pakikibakaran. At sa lahat ng ito, iisang bangka ang kanilang sasakyan tungo sa mahirap abuting karunungan. Ayaw kong matulad siya sa akin, sir, dahil wala akong pinag-aralan. Gusto ko na makatapos siya para pagdating ng panahon. Gusto siya matulad sa akin, na naglalaba lang. Ini-strive ko na maging maayos ang buhay ng ibang bata, pero yung mga anak ko naman is neglected ko. Napapabayaan ko na, syempre aalis ako umaga, minsan tulog pa sila. Pagdating ko, 6:00, minsan ng gabi, ilang oras na lang, matutulog na uli sila. Minsan pagod ako pagdating, hindi ko na nga natitingnan yung mga assignment nila. Pagdating sa school, very conscious ako or very ako sa mga bata ko na mag-assignment. Pero yung mga anak ko naman is hindi ko sila matutukan. Kumbaga frustration din bilang nanay na pinipilit mong maging maayos ang buhay ng iba, pero yung sarili mong mga anak napapabayaan. Sa Pilipinas, wala pa sa 3% ng ating manggagawa ang mga may lisensyang magturo. Kaya nga sa ibang lugar sa atin sa Pilipinas, animoy, isa lang ang nagbibigay liwanag sa mga batang uhaw sa karunungan. Kulang pa na mahigit 100,000 guro sa mga silid-aralan. Matagal na nating alam na may ganitong problema pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo natututo. Hudyat ang bukang liwayway ng panibagong araw kay Teacher Ruth. At ito rin ang simula ng 2 oras niyang biyahe sa maliit na bangka bago marating ang paaralan sa bayan ng Maslog, Silangang Samar. Pagbago ka, kailangan i-ano ka muna. Kumbaga, prerequisite ito pagbago ka, ilalagay ka talaga sa
malayong school. Pag mataas yung tubig, I have to ride a boat. Mahirap din kasi kailangan dumaan ng mga kahoy, yuyuko ka, tapos to the point minsan babangga kayo na pati ikaw minsan magkakasugat-sugat yung mukha mo, yung balat mo dahil sa mga puno o yung mga sanga na naaanod. Tapos mamamasahe ako papunta dito. Pag galing bayan papunta dito, kailangan kong bumili. Pag ako lang mag-isa, bibili ka ng 1.5 na gasolina. Sarili mong pera yan, magkano yan? Bali, almost mga 130 or 120, ganon. Tapos, pag ihatid pa ako ng operator, bibili na naman ako niya ng 1.5. Kasi syempre, babalik siya. Ang 1.5 is balikan lang yan. Babalik siya. Syempre, magbibigay ka din naman kahit papaano kasi may pamilya din naman yung ano. Yun, minsan kulang-kulang 300 mahigit minsan. Pero kung talagang walang-wala ako, nilalakad ko yan. 3 oras naman bago marating na mga paang paralan. Hindi raw ito madali, lalo na't hinihika si ma'am sa mahabang lakaran. Bayang magiliw, handa awit. Bayang magiliw, sa tila sinasalamin ni Teacher Ruth ang samot-saring problema ng mga guro sa buong bansa. Sila ang naatasang magpalaya sa mga kabataan mula sa kamangmangan. Pero sila naman ay bihag na mga kakulangan tila taon-taon nilang pinapasan. Dahil nasira ng baha ang dati nilang silid-aralan, sa isang maliit na kapilya sila nagkaklase. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Sa Silangang Samar, ang bayan ng Maslog ang may pinakamalaking kakulangan ng mga guro. I'm going to market to the children. Again. I'm going to market to the children. Sa Libertad Primary School, si Teacher Ruth lang ang nagtuturo mula grade 1 hanggang grade 4. Going to add. Nadagdagan pa ito ngayong taong ito ng mga batang nasa preschool. Kaya 5 klase ang tinuturuan niya kada araw. Grade 1, grade 2, listen attentively because this is your lesson. Ang grade 3 at grade 4, mamaya na, pero huwag kayong maingay. Maliwanag? Okay. Tila na kasanayan na ang ganitong buhay ng mga guro sa mga probinsya. Shape. I'm asking what shape is this? Circle. Isang teacher ang nagtuturo sa iba't ibang baitang at klase ng mga bata. Pagbibigyan mo halimbawa, grade 1, grade 2, magbibigay ka ng exercise sa grade 1. Magdidiscuss ka naman sa grade 2. Siyempre, isang room lang yan eh. So, nababother din sila. Pag halimbawa, bibigyan mo sila ng quiz, di ba? Hindi sila makakatuto kasi salita ako ng salita. Nababother din sila. Kumbaga, hindi sila gaanong makakonsentrate. Hindi ka pa marunong ng number 2? Sharina? Marunong ka, hindi. Okay. Hala? Sino pa? Pag sinabi kasing multi-level teaching, more preparations is being made by the teachers. At saka wala sa focus ang teachers na nagtuturo ng ganito. And worse, yung mga bata na hindi sila makapag-concentrate. Ano ang tugon ng gobyerno dun sa kakulangan ng guro? Una-una, kailangan pa rin nating mag-hire ng mga panibagong teacher. Kasi patuloy naman na tumataas yung enrollment ng ating kabataan. Pangalawa, kailangan nating gawing simplehan yung ating bureaucracia. Pinakamahirap na lalawigan ng Silangang Samar sa Visayas at ika-4 naman ito sa buong Pilipinas. Sa mahihirap na lugar sa Pilipinas, higit na nararamdaman ang kakulangan sa mga guro. Habang lumulobo ang 22 milyong populasyon ng mga estudyante sa mga pampubliko at pribadong paaralan, lumiliit naman ang bilang ng mga gurong nakakapasa sa licensure exam for teachers taon-taon. Although sinasabi nila, ano pa daw ang magagawa kung walang budget,
hayaan ba yung mga bata. Sa tingin namin, hindi tamang katwiran ito kasi lumalabag sila dun sa batas ng Teachers Professionalization Law. Nakalagay kasi dito sa batas na to na no one or no teacher should be allowed to teach without passing the licensure exam. Para punuan ang malaking kakulangan sa bilang ng mga guro, may mga bayan sa Pilipinas na kumukuha ng volunteer teachers. Karamihan sa mga volunteer teachers na to wala pang lisensya sa pagtuturo. Isa sa 47 volunteer teacher ng Maslog, Silangang, Samar, si Edeline. Araw-araw, magkakasabay niyang tinuturuan ang mga estudyante mula grade 3 hanggang grade 5 ng Taytay Primary School. Hindi po kasi ako nakapasa. Tapos yun, umuwi na nga po ako dito sa probinsya. Sabi ko siguro baka wala swerte doon sa Maynila. Maraming bis na ako nagbabalak na pumunta ng Maynila para ayusin. Kaso, pamasahe nga lang ang problem. Wala din naman. Kasi eksakto lang naman yung kulang pa nga yung sa pang-araw-araw namin. Ang malayong mga lugar na hindi nakakaya mapunta rito ng mga teachers, kaya bihira ang nag-a-apply dito ng mga permanent, mga regular teachers, mga board passers. Mga items po, kulang talaga ang ibinibigay sa amin na galing sa sa division office. Sabi naman division office, kulang din ibibigay sa kanila galing sa national. Sa kabila nito, dedikasyon ang isinusukli na maraming volunteer teacher sa pagtuturo. Si Edeline, nagbabahay-bahay pa sa mga pamilya para hikayatin ang mga batang pumasok sa kanilang klase. Ito'y sa kabila ng 3,000 pisong sweldo na natatanggap nila kada buwan. Encourage na lang ako hirang sumunod di kabataan para makonitera pag kay naori na hiray-tera indamon leksyon. So kung pwede yan kasi yun nga masulod nga simana, pasadla na talaga hira. Adol, tete, kaya ora pakabuatan nira ang baka. Ang siya namang kuan nga, talaga may skill. Irahin pag malitin, libro, notebook, tapos ballpen. Sige na ira siring. Okay, pakisiring na labi sa dama ito sa litira notebook, kahit isa litira notebook, pasadla lahira. Direct siring yung nag-i-instruct yung ura-ura. Yung aming pagtingin, hindi naman lahat napakababa. Yung iba, for the region, medyo sapat naman, no? Lalong-lalo na kung sila'y nakatira na malapit dun sa school. Ang gusto nating programa, lahat sila maipasok sa national program para standard yung ating sweldo, no? At yung kalidad, no? Kung iahambing sa mga karatig bansa natin, ang sweldong natatanggap ng mga guro natin sa mga pampublikong paaralan, kaawa-awa sina ma'am at sir. Experience is the best teacher, ika nga ng isang kasabihan. Pero kung karanasan lang din naman ng mga gurong Filipino ang pag-uusapan, dyan sila mayaman. Ang kaso, ang mga guro mismo sa ating bayan, maliit ang natatanggap na sahod. Kaya ang iba, para-paraan na lang para pagkasain ang hindi sumasapat na sweldo. Sa malalayong lugar, dagdag pasanin pa ng mga guro ang kakulangan sa mga pasilidad pangturo. Bago bumaha, marami kaming books. Marami kaming books dito. Kaya lang nung bumaha, totally talaga na nadala siya ng baha. Yung mga books ko na yan is mga hiniram ko lang yan. At madalas, sila pa ang nagpapaluwal mula sa konti nilang kinikita. Mahirap din naman kasi kailangan mong mag-extend ng effort. Kailangan mong gumawa ng mga visual aids. Siyempre, gastos yan. Pag binibigyan sila, binibigyan din bumibili sila ng mga kartolina. May chalk allowance naman kami, mga ano. Pero not all the time naman, siyempre, na mabibigyan kami. Sa kabila ng mga ganitong problema, wala raw balak si Teacher Ruth na iwanan ang pagtuturo. Simula kasi nung bata ako, yun yung nakikita ko lagi sa nanay ko. Kumbaga, ginawa kong modelo yung nanay ko. Ang pagiging guro hindi nagtatapos sa paaralan. Isip ko na, pinipilit mo makatulong sa iba.
ina-achieve mo na maging maayos yung buhay ng ibang mga bata. Pero yung anak mo, hindi mo alam, napapabayaan. Sandata sila ng bayan laban sa kabangmangan. Sa kanilang pagbabahagi ng karunungan, isinisilang ang kaisipang huhubog sa kinabukasan ng bayan. Bilang mga guro, isa lang ang hangarin namin sa buhay. Ang hubugin at turuan ng mga bata upang lumaki silang may kaalaman at kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Pero paano naman sila makakakuha ng sapat na edukasyon kung kulang-kulang naman ang suportang ibinibigay sa aming mga guro? Paano kami makakabahagi ng aming sarili kung sarili nga naming kapakanan lagi na lang na isasantabi? Di ba't minsan na tayo nakilala bilang isa sa pinakamahusay bumasa at sumulat sa buong mundo? Pero bakit ngayon tila parang nahuhuli na tayo? 5 milyong Pilipino raw ang no read, no write. Ang matatalas na isipan noon. Pumupuro na nga ba ngayon? Sabi nila, maraming illiterate dito kasi noong una daw, noong panahon ng 1970 to 1980, medyo magulo daw itong barangay na to. Mayroong school, pero sinunog daw ng mga anti-government people. Kaya natigil yung pag-aaral ng mga tao dito. So, isa lang siya, di ba? Kung ato sa isang pa, ito may mo na, di. Isa lang man, so, di. 1993, nagkaroon ng Balik Barangay program, yung mga tao dito, pinabalik sila dito. Makawat ka sulat? Sige daw, di awata daw. Grade 4 lang ang meron dito sa Matampa, kaya kalimitan ng mga parents, grade 4 yung pinakamataas, grade 1, grade 2, yun lang natapos nila. Tapos sa level na yun, hirap talagang bumasa at sumulat kasi wala naman silang katahimikan dito noon. Everybody? Okay, so letter K. Okay, so kasi nakabalong sa sound sa K. Okay, so isulat nato sa hangin ang letrang K. Sa klaseng ito, bakas ang pananabik ng mga estudyante na matutong sumulat at bumasa. Kaki. Ayan. Pero sa halip na mga anak ang nag-aaral, mga magulang ang nasa silid-aralan. Watermelon, papaya, papaya. Akong bation, ang akong gibati, gusto gyud nako nga makahibalo gyud ko sa pagbasa o kuan sa Tagalog ba. Kaingon na ako pananglitan, ando na yung Tagalog, istorya ko, di ba ko maka-istorya, di ba ko makasabot. Mo nagipaning kamutan gyud nako, malipay ko nga na-eskwelahan namo. Huwag yung ipa? Tutoy, so bilhin nato palitan atong gata sa puwansa. 78 taong gulang na sige ng Estrella. Pero tulad ng ilan niyang mga kaklase, tila nangangapa pa siya sa dilim kung paano magsulat o magbasa. Sabi nila, ma'am, pag wala tayong pasok, nalilimutan namin yung leksyon natin noong unang linggo. Ano ba yung nalilimutan yung na letra na? So, letter D. So, ibigay ko naman ang sounds ng D. So, ipakita ko ang malaking D, ang maliit na D, yung nanay na D, yung anak na D. So, ganun. Sa buong Pilipinas, ang Barangay Matampa sa bayan ng Salay, Misamis Oriental ang may pinakasalat sa karunungan magbasa o magsulat. Kung titipunin ang 14 na residente rito, siguradong isa raw sa kanila ang hindi marunong bumasa o sumulat. Kaya naman kung tawagin daw ang lugar, Barangay No Read, No Write. Base doon sa ginawang survey o mapping, no, nakita talaga doon na merong mga illiterates pa na maaaring masasabi natin, alam mo, yun ay nasa far-flung area, barangay, no, na halos hindi na maabot ng sasakyan. At ang pangamba ng mga magulang ngayon, magkatotoo para sa kanila ang kasabihang kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Sa mga isinagawang pag-aaral, sa bawat 100 estudyante na nasa grade 1, 76 lang ang makakatungtong ng grade 4.
ang 76 magiging 67 pagdating sa grade 6. Tapos 2 sa kanila titigil pa sa pag-aaral. Kaya 65 na lang ang makakatanggap ng diploma sa elementarya. Sa bawat 100 estudyante, 58 lang ang makakatungtong ng high school. 42 lang sa kanila ang makakakuha ng high school diploma. Noong dekada 50, ganito ang dropout rate sa mga karatig bansa natin sa Asia. Marami sa kanila nalutas na ang problema, samantalang tayo parang walang ipinagkaiba. Sa mababang paaralan ng Matampa, maliit ang bilang ng mga batang nag-aaral taon-taon. Everybody stand! Sa katunayan, 120 lang ang mga estudyante sa buong eskwelahan simula nang magbukas ang klase. Mag-ani sa akong mga... Pero ang mas nakakabahala, unti-unti nang nalalagas ang bilang ng mga estudyante sa eskwela bago pa man sila makapagtapos ng elementarya. Sa tingin ko, talaga gusto nilang makatapos yung mga anak nila, makatungtong kahit sa high school man lang. Pero hindi nga natin maiiwasan yung kahirapan nila. Yung mga anak nila, kapag pwede na magtrabaho, pinasasama nila sa bukid. Usually, yung mga lalaki pumupunta sa bukid tapos 5 araw sila doon. Simula nung pasukan, 5 beses nang lumiban sa kanyang mga klase si Ronnie. At sa araw na ito, abala siya sa pagbubungkal ng lupa sa halip na mag-aral sa eskwela. Alang ako, mandiambang, di busa karakterera ko kayo, mandiambang. 13 taong gulang na si Ronnie, kaya dapat sana'y tapos na siya ng elementarya. Pero dahil sa madalas na pagliban sa paaralan, nasa ika-3 baitang pa rin siya ng pag-aaral. At ang kanyang mga magulang, kapwa hindi rin nakatapos ng elementarya. Ano po yung sinusulat niyo? Akong ngalan ko ako apelido, Rene Pintis. Ano ba yung pwede niyo pong sulat dyan? Iba anak ko, unsa ko bulan na tao, unsa sa ko tuiga. Pero wala, dili na ako makaya pagsulat. Kahit ilang ulit na siyang huminto at nagpabalik-balik sa eskwela, hindi pa rin daw nauunawaan ni Ronnie ang mga diskusyon sa klase. Eric? Namin to. Lalong-lalo na kung ang leksyon nila ay nakasulat o sinasabi sa wikang Ingles. English man niya, English. Gusto man daw tumulong ng kanyang mga magulang, pero maging sila hindi alam kung paano siya tuturuan. Animoy isang lubid daw ang kamangmangan dahil ang sino mang nagagapos nito, nahihirapan. Pag po kayo bumili ng gamot, paano po ginagawa ninyo? Pagpalit na ako sa tabletas, may undahin ko nga, Ma'am, magpalit ko ng tabletas, ma'am. Panalitan, sakit sa ako kanang hilanat. Pasulat na ako dito nga hilanat. Pag-abot, kini nga tabletas, sakit sa tiyan, matambalan mo, sa dito ilang isulat. Pag sulti sa akong napalitan nga, muni siya nga sakit, pagkatapos, matimalaan ko na dahil siya unsang kolor. Pero kapag walang trabaho sa bukid, binabagtas ni Ronnie ng halos 1 oras ang daan papuntang eskwela kasama ang nakababata niyang kapatid. Then after that, what did I say? Pagkahuman ninyong ingon niya, how do you do? Sit down. Dahil sa madalas na pagliban ng mga estudyanteng tulad ni Ronnie,
tila wala raw tuloy silang natututunan. You will understand. Oh, yung grade 4, parang grade 2. Parang napakabagal ng ano nila. Kasi nga yung lessons hindi nila nakukuha sa 2 sessions or dapat i-ano mo yan, ibalik-balik mo yan. So halimbawa, sa araw na ito, ang leksyon ko is about consonant blend or cluster. So bukas, ibabalik ko naman yan. Dahil pag tinatanong ko sila about sa past lessons, hindi pa nila nakuha yun. Sa lang. Sino ang tauhan sa unang talata? Dapat sa edad niyang yan, sa grade niyang yan, dapat tuloy-tuloy niya na ang pagbasa niya, tapos magaling na siya. Mahalagang yugto sa edukasyon ng mga bata ang una hanggang ika-4 na baitang sa elementarya. Kung dito pa lang hihinto na sila sa pag-aaral, malaking problema raw ang kakaharapin nila hanggang sa pagtanda. Tulad ng nakatatandang kapatid ni Ronnie na tumigil sa pag-aaral nung siya ay grade 4 na. Yung grade 1 to 3, diba, yan yung sinasabi nilang learning to learn Diba, yan yung tinuturuan mong pagbasa, pagbilang, pag-iisip, pagsulat, tinuturuan mo kung paano magtanong, paano gumawa ng talata. Diyan mo ginagawa lahat yan. Pagdating ng grade 3, 4 pataas, yan na yung ginagamit mo yung mga kakayanan na to para matuto ng mga bago. Pag tinatanong ko siya, Ronnie, sa susunod na taon, makapag-aral ka pa kaya? So sabi niya, ewan ko ma'am, hindi pa siya makapag-desisyon tulad ng ibang bata na tuloy-tuloy, di ba? Dahil hindi naman niya alam kung papaaralin siya. Kahit alam ng kanilang magulang na hirap pa rin ang anak na magsulat at magbasa, sa susunod na pasukan, patitigilin na raw nila si Ronnie sa pag-aaral. Tungod gid sa kawadon, wala gibalon. Ako lang problema kay dili ko makapa-eskwela sa mga bata tungod sa akong kapobre. Ay, uwi na sana siya. Bakit? Anong uli mo ka? Oo, hindi ba? Ay, uwi na daw sila kasi wala siya baon. Jane! Wala, may balon din ay? Wala. Pag walang kain, factor talaga yan na hindi sila masyadong nakikinig. Dahil makikita mo, parang matamlay, parang wala sa sarili. Tapos tinatanong ko, ano ba, bakit hindi kayo sumasagot? Bakit hindi ka sumasagot? Sabihin niya, gutom naman, ma'am, uwi na tayo. Ako kung may akong kaano, pagbasagin ko. Pero kung wala, di sa kong pagbasa. Akong pagsuot, sakto akong pagsuot, pero kung wala akong kaano, di ko makas. Eskwela kay, di mo ako bukaan. Pero hindi akong kaano. Ang malnutrisyon, hadlang din sa edukasyon. At ang malalayong eskwelahan sa mga probinsya, gutom sa tugon ng gobyerno. Yung sa eskwelahan sana, merong feeding program. Para papasok sila, matututo, pero papasok din sila dahil alam nila na merong panlaman ng tiyan nila. Sabi ko, pero saan naman tayo kukuha ng budget na para dito? So, sabi ko ang ginagawa nating programa ngayon, Mike, ay talagang lahat ng ating mga eskwelahan, we're asking them to start a vegetable garden. Sa loob ng eskwelahan, meron tayong production ng mga magagamit na supplemental feeding. Ay para sa Mababasa sa mukha ni Ronnie ang kagustuhan niyang maiangat ang antas ng kanilang buhay. Pero habang mailap ang edukasyong mag-aahon sa kanila sa hirap, tila sa tubig lang muna niya maisusulat ang kanyang mga pangarap. Makaabot ni ko, pero gusto na akong grado ko, pero kung dyan pagkaan, di may pagkakuan. Makaundang kung ipaundang.
Sa mga hikahos na lugar sa Pilipinas, ang pagkamit ng edukasyon ay mahihantulad sa pagpunla ng binhi. Kailangan ng panahon para alagaan at pagyamanin. Dahil ang pag-ani ng karunungan, hindi madali. Habang ang mga anak ay nagsusunog ng kilay sa 4 na sulok ng paaralan, ang kanilang mga magulang naman nagbabanat ng buto para makapagpatuloy lang sila ng pag-aaral. Dahil sila ang inaasahang mag-aahon sa pamilya sa kahirapan. Mahirap kami pero pinaaral kami ng mga mga magulang. Dahil ang sabi nila sa amin, yun lang ang maiwan nila sa amin na ang talino daw hindi makukuha kahit sino. Importante gid nga makatapos sa eskwela kay pareho na may mga obra. Kawhay ang ila obra ya hindi pareho sa akon obra na akon amuning maisan lamon ti ilaya kung diin nga mga basar-basar o kung opisina makatrabaho sila. Si Jake naman, pangarap niya maging seaman. Tapos si Ruby naman, sabi niya, ma, gusto ko mag-nurse. Good morning, class. Si Ginero, ma, gusto ko naman maging teacher para teach yung mga bata. Isa lamang si Ronaldo sa mahigit 5,2 milyong Filipino na nakatali ang kabuhayan sa pagsasaka. Mula raw kasi pagkabata, ito na ang kinagis ng trabaho ng kanyang pamilya. Wala ko ka tapos sa elementary, grade 3 lang kutob mo. Kay ako ang timbang sa akon amay. Galing, naluoy mo ko siya nga siya lang gaobra sa uma. May magiging makatapos. Galing lang, akon wala na ko na naghandom kay nga sige man ko timbang si Agod. Amo na akon mga utod nag-eskwela sa Banwa. Jake, maghalong ka mo ha sa inyong paglakat. Oo, ma. Ang lupang tinatahak ng mga anak niya papuntang eskwela, ang daang binagtas din niya noong siya'y nag-aaral pa. Pero hindi siya napagtapos noon ng kanyang magulang sa pag-aaral. Landak ka di ka noon. Gusto gitanin ako makatapos ng akong mga bata. Kaya bisan ako wala ko alam, tapos sila nakatapos, kundi daw may bugal man ko nga amay nga may ko alam, pero akong bata nakatapos sa eskwela. Ilang pag-abot ako sa eskwelahan, inang akon lang ginabata kong palda para hindi mabasa sa yamo. Kunti ka budlay kay ang lutak, grabing pamilit sa amon telkag. Dahil hindi kami kalakat, makabulanda kami, makapoy lang kami pagtuli sa balay, buhago amon lawas. Walang ganda. Ayon sa pag-aaral ng International Labor Organization, ang mga taong hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa mga developing country tulad ng Pilipinas ay mababa ang kitang na iuuwi sa pamilya. Sa buong bansa, tinatayang 3 sa bawat 10 Filipino ang lugmok sa kahirapan. Kaya naman hindi na nila nagagawa pang pag-aralin ng mga anak. Ang sagot ng pamahalaan sa ganitong kaawa-awang kalagayan, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps o Conditional Cash Transfer Program na ipinapatupad din sa ibang bansa. Ang 4Ps o Conditional Cash Transfer Program ang instrumento ng gobyerno para wakasan ang kahirapan. 2 sa mahalagang aspeto nito, ang pagbibigay tulong sa kalusugan at edukasyon ng mga hikahos na pamilyang Filipino. Ang
katungkulan ng benepisyaryo na nanay at tatay ay siguraduhin papasok yung bata 85% ng bawat buwan. At pangalawa, yung nanay ay nagpupunta sa Rural Health Unit para kung siya ay buntis, mag-pre and postnatal, at kung hindi naman buntis, yung sanggol niya ay mapa-weight monitoring, yung bigat, immunization, pagsisigurado na siya ay natutulungan sa kanyang pagpapasuso or breastfeeding, at saka deworming. Maganda rin ang naging simula ng 4Ps dito sa Pilipinas. 83.2% ang enrollment rate sa elementarya isang taon bago ang implementasyon ng 4Ps noong taong 2006. Sa 1,400 pisong cash grant kada pamilya, 500 piso dyan ang inilalaan para sa mga gastos pangkalusugan. Ang 900 piso naman, kailangan pagkasyahin kada buwan para sa 3 anak na nag-aaral. Ang lalawigan ng Negros Occidental ang pangalawa sa buong Pilipinas na may pinakamalaking bilang na mahihirap na pamilya. Kaya't kabilang sila sa naaambunan ng tinatayang 21 bilyong piso na pondong inilaan para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Kasi yung Pantawid may sariling eligibility criteria. Dapat residente siya ng na-identify na pinakamahirap na probinsya at munisipyo. Pangalawa, yung economic condition niya dapat below ng poverty threshold ng isang probinsya. Ikatatlo na importante is dapat mahirap siya na may anak na 0 to 14. Sa bayan ng Don Salvador Benedicto, kabilang ang mag-asawang kasiple sa mahigit 2,000 pamilya na nakikinabang sa tulong pinansyal ng gobyerno. Mula nang may pamahagi sa mga tulad nilang pamilya ang tulong pinansyal ng gobyerno, bahagyang nabawasan ang bilang ng mga nagda-drop out sa elementarya at high school sa kanilang lugar. Ang perang nakukuha nila sa 4Ps ang ginagamit nila sa edukasyon ng 3 anak. Pero na magkasakit at tumigil sa trabaho ang kanilang haligi ng tahanan dahil sa sakit na tuberculosis, na isang tabi ang pag-aaral ng mga bata. 2 sa kanilang anak ang huminto muna. Sa obra ko nga ubir patig na ko sa obra. Ki adlaw-adlaw ara ko sa uma. Ki kung wala ko sa may mahimo ka ako hindi ako kasarang magpasan sa bugat. Kaya halin diri ginapasan ang isa kasabing na lag ko masako. Ginapasan na di pakanto pabago tay-tay. Hindi ko ros kaya. Ang bata ko na ng 2. Gapasan sa saging. Gusto ko na ako maka-eskwela para sundon ko sa kumanghod na makabulig mo sa among ginikanan. 16 na piso kada araw ang tinatayang halaga ng tulong pinansyal sa mahirap na pamilya. Kaya kung tutuusin, kulang na kulang daw ito para sa mga benepisaryo. Kung dungagan sa gobyerno ang budget, ma'am, kasi sila eskwela, pag dili na sila eskwela. Ito ay dagdag tulong. Hindi inaasahan na ito ang pinaka-aasahan lamang na panustos ng pag-aaral. Alalahanin natin na ang elementarya at high school ay hindi nagtutuition. Libre yan. May 400,000 pamilya ang sakop ng programang Conditional Cash Transfer. At hindi lamang ang mga pamilya sa probinsya ang nakikinabang dito. Ang pamilya sumayaw sa Nabotas, kabilang din sa mga dapat sanay nakatatanggap ng 1,000 at 400 pisong tulong mula sa gobyerno. Pero sa nakalipas na 1 taon, wala raw silang natatanggap ni isang kusing ng pondo. Dati ba nakakatanggap kayo? Mula sa pulong muna? Isa lang po, isang beses lang po. Isang beses? 2008 po. 2008. Magkano yung natanggap? 1/4. Ano po ang may tutulong sa inyo ng 1/4 buwan-buwan? Kung sakaling hindi nangyari yung problema ngayon, natatanggap nyo nga yung 1/4. Ano po ang epekto nun sa inyo? Ay maganda, makapag-aaral mga bata, mapang baon-baon araw, hindi makapag-into ang pag-aaral nila. Bakit? Pero nag-aaral sila ngayon, di ba? Opo. Pagka lang, minsan pag walang baon, hindi makapasok. Pag walang pagkain, hindi makapasok. Pag walang wala?
Hindi raw nila kayang gastusan ng edukasyon ng kanilang anak kaya't wala silang nagawa kundi patigilin siya sa pag-aaral. 2 sa 10 Pilipino sa ngayon ang hindi makapag-aral dahil sa di umano'y mataas na gastusin sa mga paaralan. Mahirap po. Mahirap po kasi kung minsan po, yung ano po, kailangan mo po pero di po mabigay sa'yo ng mga magulang. Minsan po naisip ko na nga lang po minsan, hintuan na lang po ako pero ayaw po ng mama. Kaya po minsan di po ako pumapasa. Kasi po kulang din po yung, ano ko, yung gamit ko sa school project. Dapat po second year na po ako kasi tumigil na po ako nun. Kasi pag minto po, bumagsak po. Kulang po sa hindi rin po kaya ni mama kasi po kulang po yung panustos sa akin. Nihintay ko pa rin yung tulong ng Portis hanggang ngayon. Nagbibigay pa rin ako ng konting pag-asa, baka dumating. Ang lima na bubuhay yun, may pag-asa din ho, di ba? Sa kakaunting pondo para sa mahihirap na pamilya, ano ang kasiguraduhang makakarating ito sa kanila at hindi maibubulsa ng mga tiwaling mapagsamantala? May mga report na mga tao namin mismo na gumagawa ng hindi tama. Meron na kaming ipinakulong sa Mindanao na municipal link kasi nga siya ay nakikipag-konsyaba at naniningil. Ang punto ko, seryoso kami sa pagsasagawa ng investigasyon at ang karampatang pananagutan ay aming isinasagawa. Ang mahalaga, sasabihan kami dapat. Sa kalagayan ng edukasyon sa bansa, marami pang kailangang palitan o ireforma sa sistema para maituro ng mga guro ang tamang daan sa kanilang mga estudyante, para makarating ng mga bata sa pupuntahan nila, at para maipamana ng mga magulang ang pangarap sa kanilang mga anak. Noong 2010, naglaan ng gobyerno ng 176 million pesos para sa pampublikong edukasyon. Dahil sa halagang ito, ang sektor na ng edukasyon ang isa sa may pinakamalaking bahagi ng taunang budget ng gobyerno. Pero bakit tila bagsak pa rin ang ating grado? Hindi lang kasi gobyerno ang may pananagutan sa edukasyon ng ating mga anak. May papel din tayong lahat sa kanilang pagkatuto. Para magkaroon ng reforma, kailangan lahat magtulungan. No? Hindi lang ito pananagutan ng gobyerno, ng LGU, ng DepEd. Kailangan din siguro yung mga magulang, yung mga mag-aaral, yung mga members ng community, magkaisa para mabigyan ng magandang kinabukasan, lalong-lalo na yung mga kabataan. Kasi naniniwala kami na yung education is one of the means to poverty alleviation. Kapag ang isang bata ay may pinag-aralan, siguradong uunlad yung buhay niya. No? Kaya ito yung advocacy namin, poverty alleviation through education. Hindi madaling marating ang Camiguin Norte sa bahagi ng mga isla ng Babuyan. Bukod sa malalakas na alon dagat, tila langit at lupa ang layo nito sa Kabiasnan. 60 milya ang layo nito mula sa kapatagan ng Apari sa Cagayan. Dahil dito, bihira ang mga dumarayong bisita sa lugar. Halos kalahati ng populasyon sa munisipalidad ng Calayan ang hirap sa buhay. Madalas silang salantahin ng malalakas na bagyo. Pero dahil hindi madaling marating ang lugar, hirap din daw silang maabutan ng tulong ng gobyerno. Ang kanilang paaralan ang madalas daw hagupitin ng mga unos.
Bukod sa walang aklat na mabasa, problema rin ang pangsulat ng mga bata. Mga sirang lapis ng mga bata. Ito po pinag-igi ang ginamit ng mga bata hanggang sa pudpud na. Minsan nga, kapag walang pensil yung katabi, at yung katabi niya, meron siyang malaki kaunti, hinahati nila yung lapis para lang maibahagi sa kanyang katabi at magsulat silang dalaga. Sa kabila nito, pursigido ang mga mag-aaral na matuto. Tulad ni Ricky, na sa kabila ng kapansanan, araw-araw pumapasok sa kanyang klase. Gustong-gustong mag-aaral, nagwawala kung hindi mag-aaral yung si Ricky po. So, sinubukan nyo na rin hindi mag-aral si Ricky? Opo, 1 taon, pero umiiyak po siya, hindi kumakain. Sabi niya noon po ay doktor daw po, pero hindi ko kaya po ang pag-aralin siya. Hanggang grade 6 lang ang kaya ko siguro po. Ricky, anong favorite mo subject? English. Okay. Sore eyes are caused by infection. Oh. Nasa ikatlong baitang nasa elementarya si Ricky. Tila matagal-tagal pa ang panahong gugugulin niya bago niya maabot ang pangarap niyang maging ganap na doktor. It is where the cells of the... Lalo na kung ang pagkamit ng edukasyon sa kanilang lugar ay hahadlangan ng alon at bagyo ng mga problema. A transparent Louder. The eye. You pinch the middle of the eye. Ang edukasyon sa Pilipinas ay parang isang mahirap na pagsusulit. Maraming problema, maraming tanong. Pero kung hindi natin susuriin, pag-aaralan at iisa-isahin ang mga problema at tanong, hindi natin sila mahahanapan ng solusyon. Ano-ano kaya ang mga reforma at pagbabago ang magbibigay ng bagong sigla sa kalidad ng ating edukasyon sa ngayon? Paano makakatulong ang bawat isa sa atin? Kahit sa pinakasimpleng paraan. Nakasaad sa konstitusyon na karapatan ng bawat bata ang magkamit ng abot-kaya at dekalidad na edukasyon. Maging sa Millennium Development Goals na itinakda ng United Nations kung saan kasapi ang Pilipinas, naninindigan tayo na pagpatak ng 2015, lahat ng batang Filipino na nasa hustong edad para pumasok sa elementarya, dapat nag-aaral na. Nakakabahala ang pag-aaral na nagsasabing sa buong timog silang Asya. Pangalawa tayo sa pinakakulelat pagdating sa kalidad ng edukasyon sa elementarya. At kung iahambing sa ibang bansa sa Asya na naglalaan ng higit pa sa 4% ng kabuoang kita ng bansa o Gross Domestic Product, ang Pilipinas, mahigit 3 bahagdan lang ng GDP ang inilalaan sa edukasyon ng ating mga kabataan. Paano ba naman tayo hindi mapag-iiwanan? Anong grado ibibigay nyo sa antas ng edukasyon sa Pilipinas? Pasado, pasang-awa o baksak? Ang grado ko sa sarili ko, 75. Palakol. Pero pasa. Pasang-awa yun? Pasang-awa. Masaya ba ako dun sa aming na-accomplish? Medyo nababagalan ako. Form your life. Para makasabay sa kalidad ng edukasyon sa ibang bansa, ipinanukala ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd ang pagpapatupad ng K+12 program. Inumpisa nito sa pagpapatupad ng programang Universal Kindergarten sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kailangan natin ng kinder sapagkat kung walang kinder, yung hindi marunong magsulat ng letra ay hindi makakahabol doon sa marunong na magbasa. Sunod na mga akbang ang pagdagdag ng 2 taon sa 10 taong kurikulum ngayon ng pinagsamang elementarya at high school.
Kamit ng layuning mayangat ng antas ng edukasyon sa Pilipinas, marami pa tayong dapat pagtuunan ng pansin. Alam mo, inilatag natin noong unang buwan ng pagpasok natin, yung ating 5 kakulangan. Teacher, classroom, seats, toilets, at saka textbooks. 2 dito, sabi ko, matutugunan sa loob ng taong ito. Textbooks at saka seats. So 3 lang utang ko. Marami pang kakulangan ng ating mga pampublikong paaralan. Kaya naman bawat mamamayan hinihikayat ng gobyerno na makibahagi sa pagpapalaganap ng karunungan. Halos 5 oras bago nakarating sa isla ng Camiguin Norte ang kurap paroko ng lugar na si Father Jomar. Bitbit niya para sa mga batang mag-aaral dito ang mga tulong na ipinaabot ng mga pribadong mamamayan mula sa iba't ibang lugar. Nung simula, lapis lang yun eh. Pero nung sumunod na taon, bukod sa lapis, meron na kaming mga pinamigay na pad papers, notebooks, bags, tsinelas, raincoat, payong, lahat ng gamit ng bata. Kaya ginawa na namin tong taon-taon, yung Project Aral. Tuwing magbubukas ang eskwela, nagdadala kami dito ng mga school supplies. Sabi mo lang, Brad, kapag ang pagbibigay ng donations po sa amin ay malaking tulong para sa aming mga guro, lalong-lalo na sa mga bata. Sa tulong din na galing sa pribadong sektor at pondong galing sa lokal na pamahalaan, nakapagpatayo na rin ng mga bagong gusali para sa mga mag-aaral. Yes, so makikita natin dito na ang barangay nagpi-pitch in din para makatulong din sa public elementary school. Tapos yung library sa ng non-government organizations. So tulong-tulong talaga kasi kailangan talaga lahat magtulong-tulong. Kasi kung iaasa lang natin sa government, sa gobyerno at nakikita natin na kulang din ang resources ng gobyerno, hindi rin magsasucceed yung mga projects, no, sa mga paaralan. Iba't ibang paraan, pribadong sektor man o gobyerno, ang mahalaga ay laging present at hindi a-absent ang walang humpay na suporta para sa pagpapaunlad ng kalidad ng ating edukasyon. Baksak o pasado? Hindi madaling sukatin at bigyan ng grado ang antas ng pampublikong edukasyon sa buong bansa, lalo na't may 4 na taon pa tayong bubunuin para maabot natin ang Millennium Development Goal na Basic Primary Education para sa lahat ng Pilipino sa taong 2015. Pero ang mainam dito, may panahon pa para bumawi at pagbutihin ang ating bawat akbang tungo sa layuning yon. Ako po si Dingdong Dantes. At ako naman po si Mike Enriquez. Magandang gabi po. Ito ang report card, ang antas ng edukasyon sa Pilipinas.